palpak yung impeachment. Ito nga yung pag-uusapan natin. Okay, ito nga yung pag-uusapan natin. So, syempre, happy tayo ngayon, right? Happy tayo ngayon dahil lahat ng breaking news. So, News 5, Supreme Court, okay? Impeachment kay Sara, dineklarang unconstitutional. Idineklara ng Supreme Court na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa one-year bar rule ayon sa Supreme Court. Sabi, ayon sa Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting. At sabi nga dyan, pwede ulit sila makapag-file ng another impeachment next year na, February 6. Eto na nga. So ngayon masaya tayo at kailangan talaga natin mag-celebrate. Kasi syempre, sabi ko nga, nabawasan ng burden ang ating Vice President. Diba? Ang daming binabato sa kanya. Sayang hindi natin nakita yung bloodbath, 'di ba, sa impeachment trial. But wag tayong pakasisiguro dahil hindi titigil si Lisa Tanas, si Bangag, si Remulla, yung mga hinayupak na yan, lahat ng mga kasabot ni Lisa Tanas, si Tambaloslos, hindi yan sila titigil hanggat hindi nila mapatanggal si Sara o mapadisqualify si Sara na hindi na muling makatakbo ever. Yan yung purpose nila. Kasi 'di ba gusto na i-wipe out ang mga Duterte. Ngayon, here's the plan. Okay? Okay to celebrate now. Okay na magdiwang tayo. Talagang let's protect Inday Sara. Huwag tayong tumigil na boljakin ang mga alpoterang bangag na mga kasabwat ng mga bangag. Dahil nakalagay ito sa aking expose in 2023 pa na talagang hindi papayag ang mga bangag, si Marcos Jr., si Lisa Tanas, si Tambaloslos, si Romualdez at lahat ng mga kasabwat nila na magkaroon pa ng panibagong Duterte na presidente. Okay? Ito ang sistema nga atchi. Okay? Dahil sa, I believe, July 27 ay papalitan na, which is mag-i-end na yung term ni Ombudsman Martires. Okay? Di ba nag-a-apply dyan si Bonjing Remulla na gusto niyang maging ombudsman. Okay? So ngayon, tama ka, Pilipinas kong mahal. Ang plano nila, dahil nga hindi umipek itong impeachment sa Supreme Court dahil unconstitutional, gagamitin nila yung kung ano man yung nareklamo nila dyan sa impeachment, articles of impeachment na yan, yung mga binato nila kay Inday, the 125 million confidential fund, gagamitin yan kung sino man ang iupo ni Lisa Tanas i-appoint sa ombudsman. Yan ang gagawin nila ngayon. Magpa-file sila ng panibagong complaint. Siyempre, magpa-file ng complaint, sasagot si Inday, magkakaroon ng investigation, magkakaroon ng hearing, di ba? Ang ipapile nila like graft and corruption regarding nga dyan sa confidential fund na yan. Ito kami message lang sa atin. Galing mismo sa loob to ng Kongreso. Mga tao dyan, okay, na puting ahas. Fresh na fresh. Actually, nung nabasa ko yung pagbasura ng Korte Suprema o pagdeklara ng unconstitutional, ay may pumasok na mensahe sa atin from puting ahas natin sa Kongreso. Na dahil pumalpak, ipupush nila sa ombudsman. Kakasuhan na naman nila si Inday Sara doon. Ano yung purpose? Para ma-disqualified na si Inday Sara at hindi na muling makatakbo perpetually sa pagka-presidente o sa kahit ano.